Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Bakit? At eto na nga, Marcos Jr. at ang aso niyang si Claire Castro pinaulan na ng mura ni Atty. Guanzon dahil sa paulit-ulit na pambubudol na mga ito. Ano ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. At ito, Claire Castro ulit. Claire Castro, pahiya kay Congressman Pulong Duterte dahil sa pagbibida-bida, pag-iipal-ipal, ayan, nasampal tuloy siya ng ebidensya. Manong nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik, pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Mga artista ginagamit ng mga kurap na politiko para pagtakpan ang kanya-kanya nilang mga baho. Pag-uusapan po natin yan maya-maya lang, mga kababayan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Master Judea nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At eto na nga mga kababayan, pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan yung mag-subscribe sa ating channel, mag-like, mag-comment at mag-share ng ating mga video na ina-upload. At welcome nga pala doon sa mga bago nating subscribers. Sabay dumadami na po tayo, no? So, kumusta po kayo? At yung mga comment ninyo, binabasa po natin yan paminsan-minsan. Hindi tayo makapag-reply dahil sa dami po ng comment, okay? But anyway, comment lang po kayo dyan at kung ano ang opinion at nasa saloobin ninyo, i-comment nyo lang dyan. Pero bago tayo magsimula, ingat po sa mga kababayan natin dyan sa tipo-tipo, dyan sa Basilan dahil may nangyayari daw po dyan na enkwentro ngayon. Ang sabi sa balita, ito daw po ay Rido pero nauwi daw po sa enkwentro. Hindi lang natin sure masyado kung ano pa ang nagaganap dyan dahil kasalukuyan po ay nagpuputukan pa rin dyan sa tipo-tipo dyan sa Basilan. No? Mag-iingat po mga kababayan natin dyan nagkakagulo na talaga ang Pilipinas. Okay? So eto na nga mga kababayan, umpisa na po natin at syempre yung mga banateros natin dyan na naghihintay sa ating mga upload. Eto na. At eto na nga pagkatapos nila, pag nakawan ang mga Pilipino, humihingi po sila ng saklolo. Mga tarantado talaga itong mga ito no? Nananawagan po kasi si Claire Castro na tulungan po natin ang kanyang Pangulo. Abay, makakapal talagang mga kalyo sa mukha ng mga ito, So, pakinggan po natin ang panawagan ni Claire Castro. At maliban dito, marami pa tayo pag-uusapan na kaganapan sa ating bansa. Katulad na lang halimbawa na paggamit ng mga artista sa paninira sa kalaban nila sa politika. Para mailihis ang istorya. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Mababa ito pero masustansya at marami tayong matututunan at malalaman na mga balita na mahalaga ngayong araw na ito. So, ayan mga kababayan, panoorin po natin. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan . So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. Tumulong daw lahat Tangin na kayo. Pagkatapos ng mga katarantaduang pinagagawa ninyo, hingi kayo ng saklolo sa mga Pilipino. Punyeta talaga itong mga hayop na ito. Ang gagaling ninyo sa mga sarili nyong script. Ang gagaling nyo magsalita, napakasipag daw ng Pangulo. Tapos ngayon, manghihingi kayo ng saklolo sa mga Pilipino na pinagnakawan ninyo. Akala ko ba magaling yung bangag na yan? Bakit humihingi ng saklolo?
So ito na mga kababayan, ang patunay na ramdam na nila ang hirap, ramdam na ng amo niya at niya mismo, ang hirap sa pamumuno ng mga bangag. Oo. Hindi naman hihingi ng saklolo yan kung kaya nila, di ba? Oo. Ang totoo, hindi po nila kaya. Hindi po nila kaya dahil ramdam na po nila yung galit ng taong bayan. At pilit nga nilang inililihis ang usapan, tinatakpan nila yung issue ng flood control. Pero kahit ilihis nila ang usapan ng ilihis sa flood control, babalikan at babalikan pa rin natin yan. Tangin na mga to, pagkatapos nakawan ng mga Pilipino, hihingi kayo ng tulong. Hihingi kayo ng saklolo sa mga tao na pinagnakawan ninyo. Di ba? Saan kayo humuhugot na kapal ng muka na manghihingi kayo ng tulong sa mga taong ninakawan ninyo? I don't understand. Please explain. Please enlighten me, Nakakarindi, nakakasuklam, nakakarimarim, nakakapanginig ng laman ito, mga kababayan. Itong administrasyon na ito. Bumagsak ang ekonomiya dahil sa pagnanakaw ng mga kurap sa gobyerno, tapos noong nagkaletse-letse na, damay kaming mga Pilipino, nire-require nyo ang mga Pilipino na tulungan kayo, mga gago. Banatan mo, Attorney Rowena Guanzon. Baka makinig. Mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Bukas ko lang ng aking phone, kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Ay, grabe. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Ang lutong nun Guanzon po, mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Bukas ko lang ng aking phone, kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Kahit sino mapapamura talaga Masyadong drug dependent tuloy. Masyadong dependent ang administrasyong Marcos na ito, masyadong weak. Masyado sila nakadepende sa mga mangyayari. Bahala na si Batman. Parang yung anak mo na spoiled brat, na basagulero, na kahit anong pangaral mo hindi nagbabago. Tapos noong nagkakaso, nagkaletse-letse buhay niya, nagkaroon siya ng asunto, iiyak-iyak sa'yo at magpapasaklolo. Parang gano'n ang nangyari. Ngayon, nagkaletse-letse ang bansang Pilipinas dahil sa sarili nilang kagagawan, damay tayo mga Pilipino. Parang, sige, ikaw na umayos niyan. Ikaw na umayos niyan kasi nagkamali ako nahihirapan ako, bahala na kayo. Yan po ang realidad ngayon. Kasi binabalikan na po sila ng karma ng ginagawa nilang kabalasubasan sa Pilipinas Hindi na nila kaya isalba ang mga sarili nila sa katarantaduwang sila naman ang may gawa. Binabalikan na sila ng tadhana, natatakot na po sila. Bakit? Dahil baka magkatotoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na baka matulad siya sa kanyang ama. Tingnan nyo, mga aligagana sila at hindi na alam kung anong gagawin para iligtas yung mga sarili nila. Yung Marcos Jr. nyo, kahapon, missing in action sa photo op doon sa Asian Summit. Wala na, Dahil alam nila yan, mga kababayan. Alam nila na kahit gaano kalakas ang isang kapangyarihan,
kapag binalikan ka ng taong bayan dahil sa iyong katarantaduhan, paglapastangan mo sa kaban ng bayan, paggamit mo ng mali sa kapangyarihan, wala na. History will repeat if you are going to do the same thing over and over. Kahit ikaw ang pinakapakapangyarihan sa buong sanlibutan, dito sa lupa may katapusan. Tuloy. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Bakit? Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Na ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Nako. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. So yun, mga kababayan. So, they're still holding on to this saying na pagkakaisa, unity team. So, they're still holding on to that na binubudol na naman ng mga Pilipino na ito, oy, magkaisa tayo para hindi bumagsak ang bansa natin. Magkaisa po tayo. Yun ang sinasabi nila. So, pilit pa rin nila na ipinapasok o pinagpipilitan itong naratibo nila na unity, pagkakaisa. Wala na pagkakaisa. Sa sobrang aligaga na po nila, wala na silang maisip, hindi na po nila naiisip kung ano magiging consequences ng mga sinasabi nila. Hindi na nila alam kung ano sasabihin ng taong bayan, wala silang pakialam kung ano ang sasabihin ng taong bayan doon sa mga statement na ilalabas nila. Tulad nito, walang hiya, matapos na itong anomalya na ito, flood control projects, bilyon-bilyon nawawala sa kaban ng bayan, pera ng mga Pilipino, at ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya dahil walang mga investors na nangangahas na mag-invest sa bansa dahil talamak ang korupsyon. Tapos ngayon, hihingi kayo ng saklolo sa taong bayan. Wala na. So ito kasi mga kababayan, wala na silang pakialam kung ano pa ang mangyari sa Pilipinas. What they're trying to do is to save their asses. Isasalba nila ang mga sarili nila dito sa kahihiyan at anomalya na nangyayari ngayon. And, kasalanan nila to. This is the consequence of what they done. This is the consequence of what they did during the 3-year administration ni Bongbong Marcos Jr. This is the consequence. And it seems like Marcos Jr. is following the footstep of his father. Na parang ang mangyayari dito, akala nga natin dati, di ba, lilinisin nila yung pangalan nila at patutunayan nila na hindi sila magnanakaw. Pero, the history repeats, mga kababayan. Na mas hinigitan pa ng administrasyon ng junior yung administrasyon ng senior. Dati, yung sinasabi ng mga dating politiko, dati, porsyento lang. Ngayon, ghost project na. And they're trying to make it appear na wala silang kasalanan. But the fact that you are a leader and you are the signatory of the General Appropriation Act to become malaki problema mo. Magkakasabwat ito, nabuking lang, kaya ngayon naghahanap sila na para sila mga tubig na naghahanap ng butas na malulusutan. Para hindi sila malunod. Nauulit po ang history kahit sa ibang bansa. Lahat ng mga kapangyarihan, lahat ng kahit gaano kalakas na kapangyarihan, may katapusan. History repeats. And like for example, mga kababayan, kahit gaano kalakas ang iyong impluensya kapag ikaw ay sumobra, kapag mali ang paggamit mo ng kapangyarihan, ay matatapos ka.
Halimbawa, sa Romania, let's say for example, Romania noong 1980s, no? Akala ng diktador na Nicolae Ceausescu, wala nang makakapagbabagsak sa kanya dahil sa kapangyarihan niya. Dahil hawak niya Romania eh. Siya ang sinusunod, lahat ng tao na didiktahan niya, diktador niya eh. Pero sa isang iglap, mga kababayan, pinagplanuhan pala siya ng mga Romanian. Akala niya tuwag-tuwa pa yung mga tao sa kanya. Akala niya naniniwala pa yung mga tao sa kanya. Pero nag-usap-usap na pala at nagplano na ang mga Romania na tapusin ang pang-aabuso sa kapangyarihan at tapusin na ang malawakang nakawan sa pamumuno ni Nicolae Ceausescu. Okay? Diyan po sa Romania. Kaya ayun, yung dating tigre na akala mo, walang makakakante, pinagtulungan ng mga kuting na patalsik sa pwesto. This is just an example of the situation where the power is not absolute. Oh, it's not absolute. The power is not forever. Kahit gaano mo kalakas, kahit gaano katindi ang iyong kapangyarihan, mauubos din yan. Eto, pakinggan natin, mga kababayan. Noong December 1989, nakangiti pang lumabas ang nooy diktador ng Romania sa balkonahe ng kanyang opisina at nagsimulang magsalita sa harap ng daang libong mga Romanian na nakatayo sa plaza. Dahil sa masigabong palakpakan na sumalubong sa kanya, agad niyang pinangakuan ng dagdag sahod at malaking pensyon ang lahat ng mamamayan ng bansa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang taong bayan pala na naroon ay hindi pumunta upang pakinggan ang kanyang mga talumpati at matatamis na pangako. Bagkus, sila ay naroon upang sa wakas ay tapusin na ang kanyang brutal na rehimeng puno ng korupsyon at kasamaan na naglagay sa Romania sa rurok ng kahirapan. At ang mga sumunod na pangyayari ay siyang magiging masaklap na katapusan ng nasabing diktador at ng kanyang asawa na nakabroadcast pa ng live sa TV at radyo hanggang sa kanyang huling paghinga na pinanood at pinakinggan ng daang libong mamamayan ng bansa na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Ayan, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin na matalino man ang matching, napaglalamangan din. Matalino man ang matching, naiisahan din. Ganyan po yung nangyari. So may pagkakahalintulad sa nangyari kay Marcos Sr. Diba? May pagkakahalintulad dahil sa korupsyon, dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan, kaya sila napatalsik. Napatalsik sa Malacanang. Akala nila hindi na matatapos yung kanilang kapangyarihan dahil hawak nila sa liig ang mamamayang Pilipino dahil doon sa martial law, pero pagkatapos ng 2 dekada na kanilang pagkahari-harian sa Pilipinas, pinatalsik sila dahil sa sobrang pagkagahaman sa pera, kapangyarihan, at popularidad. Diba? Kaya itong administrasyon ni Marcos Jr., mga kababayan, natatakot na yan. Baka matulad nga talaga sila doon sa mga nangyayari sa ibang bansa at nangyari doon sa kanyang ama. So, nangyari sa Indonesia, Nepal, Madagascar, Burkina Faso, at ngayon, mukhang nangyayari sa Pilipinas. Nagsimula ang mga pagpapatalsik ng mga leader na yan sa, saan? Sa mga protesta. Nagsimula sa protesta, mga ilang buwang protesta, nauwi sa pagpapatalsik ng leader nila. At ngayon yan din nangyayari sa Pilipinas eh. 'Di ba? Araw-araw may protesta dahil sa napakalawak na korupsyon sa ating bansa na hinayaang mangyari ni Marcos Jr. 'Di ba? So sa tingin nyo, saan hahantong? Araw-araw na protesta, hindi nagbabago. Araw-araw may nalalaman tayo na anomalya. 'Di ba? So sa tingin nyo, saan hahantong yan? Magwawalang kibo yung mga Pilipino, tayo mga Pilipino, palalagpasin na lang natin yung bilyon-bilyon pera na nawawala sa ating bayan na dapat napapakinabangan natin pero napupunta lang sa mga bulsa ng mga gaman. Diba? Pinasasakitan tayo at pinahihirapan tayo ng mga ito. At ito, mga kababayan, sa tingin ko, palubog na itong administrasyon. 3 taon na sila eh. Wala sila nagawa sa loob ng 3 taon. What can you expect in the next 3 years, in the next 2 years of their administration na matatapos na? Magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Pero ngayon, parang nagsisimula pa lang tayo, parang katatapos lang ng eleksyon. Hindi na po nila alam kung anong gagawin nila, kung paano sila makakabangon sa napakalaking kontrobersiya na idinulot ng mga pagnanakaw nila. Sa korupsyon sa Pilipinas, wala na magtitiwalang bansa na magpapautang sa atin dahil usap-usapan tayo sa buong mundo.
So, paano tayo babangon? Babangon tayo sa sarili nating pera, sarili nating produkto, sarili nating resources. Dahil yung mga ibang bansa, hindi na magpapautang sa atin. Nasaan na yung mga pinangako ni Marcos Jr. ng investment nung siya ay nagliliwaliw sa iba't ibang panig ng mundo? Baka nga mamaya may nakuha siya, saan napunta? Oh. So ngayon, etong 3 taon na natitira ng administrasyon ni Marcos Jr. ngayon, nasa survival stage na po sila. Survival stage. Ang ginagawa nila kung paano maililigtas yung mga pangalan nila, paano mapapagtakpan, paano lilinisin ang basura na ikinalat nila nang hindi nahahalata. Oh. Kung ano-ano na po ang ginagawa nila, puro pagtatanggol sa mga amo nila, ang ginagawa nila. Itong si Claire Castro, na pambansang aso, imbis na ilatag sa mga Pilipino ang mga nagagawa ng kanyang amo, puro paninira sa mga Duterte at mga kalaban ng amo niya sa politika ang ginagawa. Kasi nga, walang accomplishment ang amo niya. Oh. Walang accomplishment ang amo niya. Oh. So yan lagi ginagawa niya. So eto may bago na naman siyang tirada ngayon. May bago. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos eh. Puro pagtatanggol na naman sa amo niya. Oh, may bago na naman siyang banat, susupalpalin natin gamit ang ebidensya na inutil talaga ang amo niya. Oh, ito ang sabi ni Claire Castro. Ang sabi niya, kailangan pong lumakas ang ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakaraang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Oo. Inutil daw ang administrasyon ni Duterte pagdating sa China. Oo. Pero, ito pa lang, ito yung unang banat. Sinagot po yan ni Congressman Pulong Duterte. Ito naman ang sabi niya. Sabi niya, if you cannot defend your president's failure, don't rewrite the successes of the previous one. O, di ba? Supalpal, pero medyo, pitik lang. Pero masakit yan. At ang sabi dito, ibig sabihin ni Pulong Duterte, kung hindi mo kayang ipagtanggol ang kapalpakan ng presidente mong si Marcos Jr., huwag mong siraan ang dating administrasyon. Diba? Which is the Duterte administration. Pero ang tanong, kumusta ba ang West Philippine Sea sa administrasyon ni Duterte? Kung ikukumpara natin sa administrasyon ni Marcos Jr., naku, basag ka na naman dito, Auntie Claire, Mababasag na naman dito ang pambansang aso ng Pilipinas. Claire Castro, makinig ka. Meron akong tanong. Kailan sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo, mula pa sa panahon ng Kastila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? Po na lagi po ako nangingisda dyan. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Ayon. Ang sabi, mga kababayan, puta, basag na basag dito. Basag na basag si Claire Castro. Ang sabi ng mama, mga kababayan, mangingisda mismo ang nagsabi, parang Biblia, no? Parang ito, basahin natin sa talata, ganito, talata, ganyan. Sabi ng mangingisda, sila ay nakakapangisda sa panahon ni Pangulong Duterte. At sa panahon ni Marcos Jr., hinihigpitan sila, binobomba sila, winawater cannon sila, hinaharas sila ng mga Chino. Ang tanong, sino ang inutil? Putang ina mo, Claire Castro talaga. Ang bobo. Oo. Tandaan mo Claire Castro, may social media. May social media. O pwede namin halungkatin ang mga nakaraang kapalpakan ng amo mo pag nagyayabang-yabang ka. At pwede rin naming ungkatin ang mga accomplishment, achievement ng Duterte administration para isampal sa pagmumukha ninyo ang katotohanan gamit itong mga video at mga ebidensya na ito. So patunayan natin na inutil ang amo mo. Sige, manood ka lang. Ang tanong ko po,
kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon, sir, hindi ko po alam yun kasi lahat po natanggap namin na mga tulong sa aming mga sa Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Scarborough. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Nakaalalay. Yan. Na sinasabi ko eh. Putay, no-hotel pala yung amo mo, Claire Castro eh. Oh. Tulad ng sabi ng mangingisda, wala daw sila na natatanggap na tulong galing sa gobyerno mula nang umupo yung amo mo. Narinig mo naman, di ba? Walang tulong natatanggap, di ba? From the national government. Now, ang tanong, naibigay ba ng amo mo yung nararapat na tulong sa mga mangingisda na yan? Kasi this was back in 2 years ago. I think before or after the pandemic, I don't know. Pero matagal na itong video na ito. So, sasabihin mo, walang inutil si Duterte sa problema dyan sa West Philippine Sea? You must be dreaming. You must be dreaming. You must be dreaming. Claire Castro, you are dreaming. Natanong, sino inutil? Claire Castro. So, malamang hindi na ibigay yung mga tulong dyan dahil gayon nga, ang problema natin, ubos ang kaban ng bayan. Flood control pala pinag-uusapan natin, pero bilyon-bilyon piso na nawawala. Ubos ang kaban ng Pilipinas, gatas na gatas ang Pilipinas, Claire Castro. Wala naman kayo ginagawa. Sila, wala namang ginagawa ang mga kurap kundi mangurakot. Sumalag, walang namang ginagawa, mangurakot. Sumalag sa mga kritisismo ng publiko at mga personalidad na nakakasilip ng kanilang pananarantado sa mga Pilipino. Di ba? Yan ang ginagawa nila. Kaya nga, may mga attack dog sila, di ba? Kamara. Pati ang Speaker of Senate President. Bata nila. Matitindi talaga ang sikmura ng aso nila. Sino nga pala inutil? Wait lang, balikan lang natin. May nabigay bang tulong? Tingnan nga natin. Kaya nga. No. Ngayon, nalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng ayuda sa national government. Ay, patay tayo. Hindi pala nakakatanggap ng ayuda sa national government. Ano yan? Inuutil talaga. Tuloy. Ipabot po natin, Senior SDS Gonzales, ipabot po natin kay Speaker Romualdez at sa kay Presidente Marcos na masali naman yung mga fisher folks dito sa bayan ng Masinloc o yung mga mangingisda na naapektuhan din sa Zambales. Wala na, ubos na. Wala na nga eh. Ubos na, peya. Bulsa na. Happy-happy sila. Kawawa, mangingisda, magsasaka, mga Pilipino, kawawa. Di ba? Yan ang problema. Yan ang problema natin. Hindi nyo ba napapansin? Puro sila pagtatanggol. Wala na silang ginagawa. Wala na silang ginawa kung pagtatanggol, attack dog dito, attack dog doon. Lahat may mga attack dog. Para linisin ang kalat na kanilang ginawa. Para linisin ang mga pangalan nitong mga pinangalanan ni Gutesa, pinangalanan ni Diskaya, pinangalanan ni Alcantara. At ngayon, mga kababayan na nagka-letse-letse na, hindi nyo ba napapansin? Dahil marami po ang mga artista na nagsasalita kontra korupsyon, artista din ang ginagamit nilang pantakip, panglihis sa issue para mailigtas nila ang sarili nila at ang mga amo nila. Kapag artista nga naman, pag-uusapan kasi sikat yung mga yan eh. Sikat ang mga artista. Kaya gagamitin nila ang mga artista para mag-ingay, mapunta sa mga artista ang atensyon ng tao at maligtas sila. Kasi kung mapapansin nyo, effective eh. Effective yung mga ginagawa nila. Tingnan nyo, pagka gumamit sila ng artista na talagang nalilihis, pinag-uusapan yung artista, nawawala na naman sa atensyon yung flood control project. Corruption. Una, ginamit nila, Vice Ganda, di ba? Vice Ganda, para sirain si Chis Escudero. Binanatan si Artie Bangilista, na alam naman natin, asawa ni Escudero, na dati nilang kakosa yan. Kakosa nila si wait lang. Kakosa nila si Chis Escudero, di ba? Ginawa pa ang waiter yan Lisa Marcos, di ba? Binigay yung baso sa kanya. Paulit-ulit na natin napatunayan, mga kababayan, na si Marcos Jr. ang manggagamit, hindi pa kayo nagigising. Di ba? Kaibigan pa yan ni Marcos, si Chis Escudero, At kung hindi ako nagkakamali, magkaklase yan. O magkaklase or schoolmate.
kung alin yan sa dalawa na yan. Oh. Di ba? Pero, kalaban na ngayon. Kasi nga, hindi umayon si Cheese sa mga kagustuhan nila. Medyo kumontra si Cheese Escudero sa mga pinaggagawa nila. Kaya ayan, kasama na si Cheese Escudero sa mga binibira nila. Di ba? Kasama na si Cheese Escudero sa mga binibira ng mga alagad ni Marcos Jr. Kasi nga, ayaw nila sa mga personalidad na kumukontra sa kanila. In short, ayaw nila na pinupuna sila. Ayaw nila na kinukontra sila. Yun po ang katotohanan dyan. Ayaw nila sa matino, ayaw nila sa may prinsipyo dahil hindi nila maawakan sa liig. At kung mapapansin nyo, tahimik si Cheese Escudero tapos biglang pinanatan ni Vice Ganda si Heart Evangelista. Oh. Samantalang ang pinag-uusapan yung nakawan sa gobyerno sa flood control tapos biglang laban natin si Heart Evangelista. Di ba kayo nagtataka? Oh. Siyempre kailangan ng optics para mapigilan yung ibang balita at pag-usapan yung balita ang bago na inilalabas nila na inutos ng amo nila. Effective nga, di ba? Pinag-uusapan ng nag-viral, di ba? Kung iisipin mo, yung mga artista afford naman. Ha? Kasi ang gusto mangyari ni ang gustong ipalabas ni Vice Ganda, yung mga pinambili ni Heart Evangelista ng mga luxury na gamit niya, parang ang gusto niyang naratibo galing sa pondo ng gobyerno. Di ba? Oh. So, mas matagal pa ang artista yan si Heart Evangelista kaysa kay Vice Ganda. So now, kung mag-iisip lang kayo ng mabuti, kung ano yung afford ni Vice Ganda, mas lalong afford ni Heart Evangelista. Matagal na model yan. Bata pa, chikiting pa yan. Artista na, model na. Si Vice Ganda, kailangan naman sumikat yan. Oh. Kasi yung gustong palabasin ni Vice Ganda na may utos ata ng amo niya. Yung pera pinambili ni Heart Evangelista galing sa kaban ng bayan. Yun ang mensahe na gusto niyang ihatid sa tao. Kaya so tumulong siya dahil si Heart Evangelista, yung pera niya, binibili na ng bag. O, sa tingin nyo, kung ikaw, matalino kang tao, isipin mo to. Sa tingin nyo, kakalas si Cheese Escudero diyan sa kila Marcos Jr. kung alam niya, nakasabwat siya sa nakawan na nangyayari sa ating bayan? Sa tingin mo, kakalas sa alyado ni Marcos Jr. si Cheese Escudero kung may tinatago siyang baho at alam ng mga ito? Aba, hindi ko kontra kay Romualdez yan. Hindi ko kontra kay Marcos yan kung nakikipagsabuatan siya sa pagnanakaw. Oh, tingnan nyo ngayon, imbes na pagnanakaw ang i-issue kay Escudero, di ba? Campaign donation ang issue niya. Wala naman siyang reklamo na pagnanakaw. And ever since, mga kababayan, mula nang ako po ay magkaisip, parang wala akong narinig na si Cheese Escudero ay nasangkot sa anomalya sa pagnanakaw. Tapos ngayon, campaign donation. Yun po ang ibinabato nila kay Escudero na halos lahat naman ng politiko ay gumagawa niya, tumatanggap ng campaign fund donation. Bakit? Bakit? Campaign fund donation. Kasi wala silang maibato kay Escudero. Oh, punta kayo ng Sorsogon. Makikita nyo kung gaano kaganda yung mga kalsada, gaano kakinis ang mga kalsada, world class na mga infrastruktura. Oh, nakita nyo na ba yung Davao Coastal Road? Davao Coastal Road. Ang ganda, di ba? Oh, dalawa lang po sa Pilipinas ang merong ganun. Ganong kagandang coastal sa Pilipinas. Davao at Sorsogon. Isipin nyo, nakikita nyo naman, di ba, sa social media, yung Coastal Road sa Davao. Meron din nun ng Sorsogon. At silang dalawa lang ang meron nun. Ito, ayan o. Ayan. Sana? Ayan o. Ayan o. Ganda, di ba? Sorsogon yan, mga kababayan o. Ayan o. Dombiolas, Sorsogon City. Sus! Pangsangga lang yan sa baha para hindi magaya sa Luyulanda. Yan. Yan ang sinasabi ko eh. Ganda, di ba? Wala. Good. Pakaganda.
Ayan, tama na nga. Masyadong mahaba na eh. Oo. Pero, yan mga kababayan. Davao at Sorsogon City lang meron yan. O sige nga, maghanap kayo ng iba pang lugar sa Pilipinas na may ganyang kaganda. Ha? Ka-useful at katibay na coastal road project sa Pilipinas. O yan, hindi yan hindi yan substandard. Ilang beses na ako nakapunta dyan eh. O, may mga picture ako dyan, may mga video ako dyan. Tapos sasabihin nyo, corrupt si Escudero. Ha? Hindi ko siya pinagtatanggol dahil Bicolano rin ako eh. Oo. Nakita ko kasi yung progress ng Sorsogon mula noon hanggang ngayon. Oh. At alam nyo ba, yung Sorsogon ang may pinakamagandang beach dyan sa Bicol region. Kaya nga lagi may mga nagsushooting dyan eh. Nandyan ang Botanding, may whale shark watching, parang Cebu, di ba? Oh. At di lang yan may nakita na ba kayo na ganito sa Pilipinas? Yung parang Roman-inspired Coliseum. Ito yan. Yan ganda Kita pa yung balusan Kita pa yung vulkan Yan po ang Sorsogon Coliseum. Sorsogon Sports Arena. Ganda pang world class di ba? Kaya nga nakangiti si Cheese Kasi nga, nginingitian lang niya yung mga batiko sa kanya. Pumunta kayo doon sa probinsya ko. Sampal ko sa inyo yung mga nagawa kong proyekto doon. So now, hanapan nyo ako ng mga ganyang project. Hanapan nyo ng proyekto yung mga nanggigipit ng haharas kila Escudero, Romualdez, Marcos at yung mga alagad nila. Tanungin nyo kung ano yung pinagmamalaki sa lugar nila. Ano, Bangi Windmills? Hindi naman yun kay Marcos Jr. Private yun. Wala, di ba? Walang may pagmamalaki. So, kanino tayo magtitiwala ngayon? Doon sa may nagawa o doon sa walang nagawa? Di ba? Ayaw nga talaga nilang matino. Kasi wala silang mananakaw. Di ba? Ayaw nila pag mga Duterte, ginamit lang nila yung mga Duterte. Ginamit lang din nila si Cheese Escudero. Tapos, nung hindi na nila mahawakan sa liig, kalaban din nila. Kinidnap nga nila si PRRD Di ba? Samantalang yung anak ni PRRD na si BP Sara Duterte, yun ang nagpanalo kay Marcos Jr. Ayaw nila doon sa mga politiko nagpe-perform, nasasapawan sila at walang mapupunta sa kanila. Walang mananakaw kasi gagawing proyekto Kaya nga galit na galit kay BP Sara, di ba? Kasi gusto pang kutokan si BP Sara Duterte. So yan po ang ginagawa nila doon sa mga tao na ayaw sumunod sa gusto nila. Pag wala kang porsyento, tablado ka. At ito pa, isang artista din, ginagamit nila para malihis ang issue at mailigtas nila mga pangalan nila. Sabi ko nga sa inyo, effective pagka-artista ang ginamit nila pag ginagamit nila sa propaganda. Dati galit ako dito na wala paghanga ko sa asawa nito na artista din. Kasi nga, doon sa mga kapekdyusan pala na pinagagawa nila, ginamit lang nila. Ginagamit lang din pala itong mga ito. Kunyari, kinasuhan para magalit ng tao sa kanila. At kalaunan, pinatunayan niya na wala palang ebidensya na magsasangkot sa kanya sa katiwalian or anomalya. So, ibig sabihin, walang anomalya. Ginamit lang talaga sila dahil artista nga sila. Nag-research kami kung ano ba talagang totoo dito. At syempre, may mga nakakausap tayo ng mga personalidad. Alam nyo naman, yung Banateros, hindi basta-basta yan naniniwala sa mga marites. Diba? Pero syempre, maliban sa pag-iimbestiga, pagtatanong-tanong, nakikiramdam tayo sa mga taga Quezon City, nakikiramdam tayo sa taong bayan, sa social media. At yun nga, napatunayan natin na talagang sila ay nagagamit ng pala. Bakit? May ebidensya ka ba? Eto. Ayan. Sabi dito, mga kababayan, ayon mismo sa DPWH, walang ghost project sa Quezon City 1st District. Sino ba ang taga 1st District? Eto. Yan, Arjo Atayde. So yan po ang katotohanan. Yan patunay na wala ho talagang anomalya sa distrito ni Arjo Atayde. Marahil sa ibang distrito meron, pero dito, sa nasasakupan ni Arjo Atayde, wala. Kasi wala nga talaga kami makita
Anong gagawin natin? Magsinungaling tayo? Oh. In fact, meron po mga ebidensya sa mga proyekto na completed po. Ang sabi diyan, ayon mismo sa DPWH, di ba? Walang ghost project sa Quezon City, First District. Malinaw po 'yan, ha? Oh, sino representative ng First District? Oh, si Arjo Atayde. Walang iba kundi isang artista din na ginamit lang nila na panglihis ng issue. O ito, ano 'yan? O ayan. Mga completed po 'yan, oh. Kung may suspended po diyan, may explanation 'yan. It's either right of way or sa association, ayan, completed. Oh. Ayan. Wala kami nakita ang flood control ghost project. Ayan. Suspended. Oh, suspended dahil may kadahilanan. Basahin nyo na lang kung ano yung dahilan. Minsan sa right of way, minsan sa asosasyon, sa homeowner. So, ayan. Oh, completed. Completed. Oh. Ayan, mga completed, oh. Completed. Oh, suspended. Suspended. Oh, basahin nyo kung bakit suspended yan. Oh. Oh, suspended dahil ayan, oh. Ayan, completed. Oh. Yan, mga completed yan, oh. Oh. Yan po ang lumabas sa tawas ng Banateros, eh. Oh. Wala kami nakita ni isa na may anomalya. So, ano gagawin natin? Gawa tayo ng istorya? Oo. So, yan po ang patunay. Anong gagawin natin? At ayon mismo sa DPWH yan, may resibo po tayo. Kasi kailangan natin maging mature, lalo na sa politika, eh. Hindi yung sakay lang tayo ng sakay. Sa mga balita, scripted pala. Naninira lang pala. Of course, lahat naman ng tao sa mundong ito may baho, eh. Lahat ng tao dito sa mundo may itinatagong baho. Oo. Di ba? Pero sa pagkakataong ito, hindi natin maitatago na walang kasalanan, no? Tapos babanatan, kakasuhan at para magalit yung taong bayan. Samantalang yung mga tunay na kawatan, yung mga mastermind, gustong ilihis ang usapan. At ngayon, ibinibintang sa iba yung kasalanan para yung sarili nila mapagtakpan. Oh. Yan po yung mga nakuha naming resibo. Kasi kami po sa Banateros, marami pong na mga nagsusumbong, maraming mga nagsisend ng mga articles, pinag-aaralan po namin kung totoo o hindi. Minsan kabaliktaran yung natutuklasan namin. Minsan meron nagsisend ng clip, minsan audio, minsan article, minsan mga balita mismo. Pag-aaralan po yan. Hindi mo pwede na, pag sa balita, walang problema doon kasi binalita niya sa mainstream, eh. Hindi natin kasalanan yun. Oh. At minsan nga, kahit pabor pa sa atin, kahit hindi pabor sa atin, binablog natin. Tukif tuloy. Oh. Para panatilian yung kredibilidad, di ba? At minsan, tulad ng sinabi ko kanina, may mga natutuklasan tayo na kabaliktaran. Oh, tulad nito. Ang sabi sa amin, may mga anomalya sa Quezon City, First District, banatan nyo. Oo. Kasi isa sa mga korap sa nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Pero noong nag-research ang Banateros, wala. Anong gagawin natin? Ayan ang mga nakita namin, oh. Oh. Walang ghost project, completed. Kung suspended man, may reason kung bakit. Diba? Oh, yan po yung mga nakuha namin, mga dokumento. At ito po, si Arjo Atayde, oh. Yan ang mga nakuha natin, eh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way to be put down. It ain't your place, I'll get my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Ayan, may mga nakalagay po, kung saan yan.
West Riverside, pumping There's no station. mercy in this world, just hunger-thirsty Ayan. persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We Flat all have control different structure, burdens that all seem to Mariblo cause Creek, Phase 2, disturbance. Santa Cruz. So yan po, mga kababayan. Katulad nung pinakita ni Pulong Duterte. 'Di ba? Yung pinakita ni Pulong Duterte, mga completed project, lahat dokumentado. At pinuntahan din ng mga tao yung mga proyekto na sinasabi nitong mga dilawan, pulawan, mga pinklawan na kinurap daw ni Pulong Duterte. So, di ba? Oh, may mga resibo. So, paano mababanatan yan? Anong sasabihin mo? Gagawa tayo ng istorya? Wala, intindihan natin, may mga kababayan tayo na galit sa kanila, di ba? Oh, galit talaga kay Arjo Atayde. Oh, pero dapat yung galit natin laging may basihan, di ba? Sa pagkakataong ito, wala pong nauungkat na anomalya, nakikagagalit natin. Unfair naman po sa kanya kung babanatan natin, maayos naman pala yung ginagawa niya. Oh, wag po tayo maging parang territorial. Ibig sabihin, wag po natin ipagtanggol dahil kaalyado lang natin. Kahit saan, no? Kahit ito, di naman natin kaano-ano yan eh. Si Arjo Atayde, di ba? Kahit saan pa sila nakatayo, kahit saan sila nakaupo, pag tama, papalakpakan dapat, di ba? At pag mali, syempre, talagang babanatan. Oh. Huwag tayo magalit sa kanya dahil lang kinasuhan siya. Ganyan talaga sa politika, pagkalaban ka, gagawan ka ng istorya para masira ka kahit wala kang ebidensya. Di ba? So, dito nga, kabaliktaran ng ebidensya eh. Walang ebidensya na mayroon siyang anomalya. May ebidensya na may nagawa siya. Tulad ni Senator Bongo, di ba? Katulad ni Kung Pulong, Senator Bongo, di ba? Kinasuhan din si Senator Bongo. So, hindi ibig sabihin, kapag kinasuhan ka, may kasalanan ka na. Ang karamihan dyan, pamumuliti ka. Di ba? Pamumuliti ka. Ayan, Senator Bongo. Piruin mo, kakasuhan mo si Senator Bongo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakikita mo tumutulong sa mga nangangailang tao. Nasunugan, nabahaan, nalindol, sports. At kung saan-saan pa na kinakailangan ng tulong ng mga kababayan natin Pilipino. Kaya nga number 1 siya, di ba? Number 1 na senator yan eh. Kasi nakikita ng tao yung ginagawa niya at alam ng mga tao na marami siya natulungan talaga. Di ba? Malasakit center, anak ng puta. Yung nagkaso sa kanya, walang silbi sa mundo. Ni Trillanes. Kanino ka maniniwala? Kay Trillanes na walang silbi sa mundo, kay Senator Bongo na araw-araw tumutulong sa tao. Ang tindi na ho ng tama ni Trillanes eh. Matindi tama niya. Ang lala na po ng sakit niya. Hindi na siya nakakawala sa anino ng mga Duterte. Naghahalucinate na po siya sa mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. At napakasinungaling po ng tarantadong yan. Wala na naniniwala dyan. Pinagtatawanan na lang yan ng mga Pilipino. Meron pa siguro maniniwala sa kanya. Hindi ko alam. Kung maniniwala dyan, sintu-sintu din nakatulad niya. Oo. Yung trabaho niya ngayon, utusan. Magsinungaling, manira ng kalaban sa politika. Doon, may pakinabang siya. Tulad dito, nagsinungaling na naman ng gago. Nagsinungaling na naman siya. Putang ina ni Trillanes na to. Puro fake news eh. Sabi niya dito, inimbitahan na daw ng ICI si Senator Bongo. Para, kunyari, pinaniniwalaan siya ng ICI. Kunyari, yung kredibilidad niya okay pa. Kasi nagyayabang-yabang sa, si Bongo, iimbitahan na yan sa ICI investigation. Pero ayan, pinasinungalingan po ng ICI. Kahit ano ano naman nakalagay dyan? Pinasinungalingan ng ICI na walang pinadalang imbitasyon kay Senator Bongo. Walang pinadala. Walang pinadala. Hindi man lang wala pang pinapadala. So, ibig sabihin, wala talaga silang balak imbitahan si Senator Bongo. Di ba? Fake news talagang hayop na yan eh. Di ba? Sabagay, maintindihan ko naman si Trillanes, mga kababayan. May mga natatakot din naman talaga sa Davao. Kasi ang sabi ni Trillanes, fake news daw yung Davao, tahimik daw ang Davao. Sabi niya, fake news daw yun. At ang katotohanan daw, delikado, dangerous daw, nakakatakot daw sa Davao. Pero makikita mo, sa mga international survey, pangalawa, pangatlo ang Davao sa pinakatahimik at safe na lugar sa mundo, sa Southeast Asia. Tulad ng sinabi ko kanina, naiintindihan ko si Trillanes, mayroon na naman talagang takot sa Davao. Lalo-lalo na yung mga durugista, lalo na mga kriminal, at ang mga tulad ni Trillanes na takot mabalikan ng mga Duterte sa pinagagawa niya. Natakot, tulad ni Trillanes, na takot makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte dahil talagang tatamaan siya.
Kaya nga, lahat ng kaalyado ng mga Duterte, susubukan nilang tibagin, susubukan nilang gibain, susubukan nilang pabagsakin para humina. Pag humina ang alyado ng Duterte, hihina. Sa tingin nila, hihina si Sara. Hindi naman politiko eh. Hindi naman politiko magpapanalo kay Sara Duterte. Si PRRD nga, hindi naman politiko nagpanalo dun eh. Yung mga butante. Diba? Kahit tanggalin nyo si Bongo, tanggalin nyo si Bato, tanggalin nyo kung sino-sino. Walang bearing yan. Walang ano yan eh. Walang timbang yan kung tatakbo na presidente si Sara Duterte. Dahil hindi naman si Bongo ang boboto sa kanya. Hindi lang naman si Senator Bato ang boboto sa kanya. Hindi naman si Senator Robin Padilla ang boboto sa kanya, kundi ang mga Pilipino. Utangin na, mahigit 100 milyon ng Pilipino. Diba? Kahit tanggalin nyo. Akala kasi nila ganun-ganun lang yun. Pag natanggal nila yung mga kaalyado, hihina na. Ulul. Ang nagpanalo sa mga Duterte, taong bayan, hindi politiko, mga tanga. So kahit tanggalin nyo lahat ng kaalyado ng mga Duterte, mananalo at mananalo yan. Dahil nakatanim na sila. Nakapunla na. Kayo wala pang nagagawa. 3 taon na mga punyeta. So yan, mga kababayan. Ang kwento natin ngayong araw na ito, may sinungaling, puro sinungaling, at napaka-sinungaling. Diba? So kayo na bahalang umusga. Kung meron kayong komento sa napag-usapan ngayon natin sa araw na ito, i-comment ninyo. Huwag kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw ng Martes po sa inyo lahat. Yun, di ba? Bye-bye.